Tinawag akong bayani noong pandemya nang halos ibuwis ko ang buhay ko para sa mga pasyente. Pero ngayon, sa isang iglap, isa na lang akong basahan na pinandidirihan. 10 taon. 10 taong serbisyo at sakripisyo, ang kapalit ay isang sobre ng kahihihiyan at ang paratang na magnanakaw. Akala ko, wala nang sasakit pa sa pagkawala ng asawa ko. Pero mali ako. Dahil ang pirma sa termination letter na ito, ang kamay na nagtulak sa akin sa putikan, ay ang kamay ng lalaking minsan kong minahal ng higit sa sarili ko. Leandro, bakit? Bakit? Ganito ba ang kabayaran ng pagmamahal ko sa iyo noon? Pero tandaan niyo ito, pwede ninyong tapakan ang puso ko, pero hinding-hindi ang kinabukasan ng anak ko. Hinding-hindi. Iligpit mo na ang mga kalat mo, Isabelin. You're done here. Ang matitilis na boses na yon ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Kasunod nito, isang makapal na brown envelope ang ibinato sa aking harapan. Dumulas ito sa makintab na mesa at nahulog sa sahig. Sa mismong paanan ko, hindi ako nakakibo. Nakatayo lang ako doon, suot ang aking puting uniforme na may mantsa pa ng kape mula sa 24 na oras na duty. Ang bango ng mamahaling pabango ni Vanessa ay tila sumakal sa akin, napakalayo sa amoy ng disinfectant at gamot na nakasanayan ko. Ma'am Vanessa, ano po ito? Ang nanginginig na tanong ko, kahit na ang kaba sa dibdib ko ay nagsisimula nang bumuo ng isang malinaw na sagot. Tumawa siya ng mahina, isang tawang walang bahid ng saya, kundi puro pangungutya. Humakbang siya palapit sa akin. Ang tunog ng kanyang high heels ay parang martilyong dumidikdik sa semento. Huwag ka nang magmaang-maangan, Belle. We found the missing opioid sa locker mo. Ang lakas din ng loob mo. No? Galing ka sa squatters area, kaya siguro dala mo ang ugaling squatter dito sa ospital namin. Nakakahiya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Magnanakaw? Ako? Ni isang pirasong bulak ay hindi ako nag-uwi mula sa ospital na ito. Dahan-dahan akong lumuhod para pulutin ang envelope. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Sa loob ng bulsa ng aking uniforme, ramdam ko ang tigas ng isang maliit na bagay. Ang luma at gusot ng ultrasound photo ni Elias. Iyon lang ang hawak ko. Iyon lang ang dahilan kung bakit nagagawa ko pang yumuko at lunukin ang pride ko sa mga oras na ito. Para kay Elias, para sa gatas niya, para sa gamot niya. Ma'am, parang awa niyo na. Pakiusap ko habang mahigpit na hawak ang envelope sa aking dibdib. Hindi ko po magagawa iyon. Alam niyo po kung paano ako magtrabaho. Pwede po bang makausap ko ang bagong direktor? Magpapaliwanag po ako. Si direktor? Pinutol ni Vanessa ang sasabihin ko. Ngumisi siya. At sa pagkakataong ito, may halong awa ang kanyang tingin. Yung klase ng awa na ibinibigay mo sa isang asong mamamatay na. Siya mismo ang nag-utos nito, Belle. Tingnan mo ang pirma. Binuksan ko ang sulat. Ang mga letra ay tila sumasayaw at lumalabo sa paningin ko dahil sa namumuong luha. Pero sa ibaba ng pahina, malinaw pa sa sikat ng araw ang pangalang nakalimbag doon. Isang pangalan na 10 taon ko nang pilit na ibinabaon sa limot. Approved by Leandro Villamayor, Hospital Director. Ang mundo ko ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa silid ay tila naging lason. Ang kamay na pumirma sa papel na ito, ang kamay na nagtanggal sa akin ng karapatang mabuhay ng marangal, ay ang parehong kamay na dating humahaplos sa buhok ko at nangangakong hindi ako iiwan. Ang sakit ay hindi pisikal, pero parang may humiwa sa dibdib ko gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Pula ang tinta ng pirma, pero para sa akin, dugo ko ang nakikita ko doon. See? Ani Vanessa, habang tinitingnan ang bagong manicure sa kanyang mga kuko. He doesn't want trash in his hospital. Umalis ka na.
bago ko pa ipatawag ang security. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng opisina. Ang sumunod na naalala ko na lang ay ang paglakad ko sa gitna ng malakas na ulan. Wala akong payong. Ang puting uniforme na simbolo ng aking dangal ay unti-unting nilalamon ng putik at dumi ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa aking balat. Ganito na lang ba? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya noon, bakit ako pa ang iniwan sa ulan ng ganito? Nakarating ako sa aming maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Ang tunog ng ulan sa yero ay napakaingay, pero hindi nito natakpan ang tunog na mas kinatatakutan ko sa lahat. Ang huni ng paghinga ni Elias. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya. Ang aking 10 taong gulang na anghel, nakaupo sa sulok ng aming maliit na kama. Yakap ang kanyang tuhod. Namumutla siya. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang sipol na tila nanggagaling sa masikip na tubo. Mama! Mahina niyang tawag nang makita ako. Pilit siyang ngumiti, kahit halatang hirap na hirap siya. Nandyan ka na pala. Hindi na ako nag-ingay, kasi baka pagod ka. Nadurog ang puso ko sa milyong piraso. Agad akong lumapit at niyakap siya. Ang init ng katawan niya ay tumagos sa basa kong uniforme. Anak, huwag kang magsalita. Huminahon ka lang, bulong ko habang hinahaplos ang likod niya. Pilit kong pinatatag ang boses ko. Inilabas ko ang isang supot ng mainit na siupaw na binili ko gamit ang huling barya sa bulsa ko. May bonus si Mama ngayon. May dala akong pasalubong. Kain ka na! Nagsinungaling ako. Ang bonus na yon ay ang huling pera namin. At ang trabahong pinagkukunan namin ng buhay ay wala na. Kinuha ni Elias ang siupaw, pero hindi siya kumain. Sa halip, muli siyang inatake ng ubo, isang malalim at tuyong ubo na yumanig sa payat niyang katawan. Mama, yung gamot. Hirap niyang sabi habang itinuturo ang inhaler sa ibabaw ng lumang mesa. Agad kong kinuha ang inhaler at iniligay sa bibig niya. Pindot. Wala. Pindot ulit. Wala. Walang lumabas na gamot. Ubos na. Nabitawan ko ang inhaler. Gumulong ito sa sahig at huminto sa tapat ng butas na sapatos ko. Ang tunog ng ulan sa bubong ay lalong lumakas, tila nanunuya sa aking kawalan ng kakayahan. Tiningnan ko ang aking wallet. Walang laman. Tiningnan ko ang anak ko. Namimilipit sa hirap ng paghinga. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtitiwala na ililigtas siya ng kanyang ina. Pero sa pagkakataong ito, wala akong maibibigay. Ang pangalan ni Leandro sa papel na yon ay hindi lang pagkatanggal sa trabaho. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa amin. Napatingin ako sa labas, sa madilim at mapanganib na gabi. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong humanap ng paraan. Kahit magmakaawa, kahit magnakaw, kahit ibenta ko ang sarili ko. Dahil kung hindi, baka hindi na abutan ng umaga ang anak ko. Walang lingon-likod akong tumakbo palabas ng aming barong-barong. Ang malakas na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang bawat segundong lumilipas na alam kong nahihirapang huminga si Elias. Ang pride ay hindi gamot sa hika. Ang dangal ay hindi makakabili ng nebulizer. Kaya naman, kahit labag sa loob ko, kinalampag ko ang pinto ng aming kapitbahay. Paulit-ulit na pagkatok ang ginawa ko sa pinto ni Aling Tess. Nang bumukas ito, sumalubong sa akin ang mukha ng matanda na halatang naabala sa pagtulog. Aling Tess, parang awa niyo na po. Halos lumuhod na ako sa putikan. Ang tubig, ulan at luha ay naghahalo sa aking mukha. Pautangin niyo po ako ng 500. Aatakihin po si Elias. Babayaran ko po agad. Kahit maglabada ako sa inyo ng 1 buwan. Umiling lang ang matanda at akmang isasara ang pinto. Naku, Bel, alam mo namang gipit din kami.
Wala akong maibibigay sa'yo. Subukan mo sa iba. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng hukom. Napasandal ako. Sa dingding na kahoy, habol ang aking hininga. Saan ako kukuha ng pera sa ganitong oras? Sino ang lalapitan ng isang babaeng tinanggalan ng lisensya at pinaratangang magnanakaw? Biglang tumunog ang aking cellphone sa bulsa. Isang lumang unit na basag na ang screen. Ang pangalan ng Star Agency ay kumislap sa screen. Ito ang agency na pinag-a-applyan ko ng extra jobs kapag kulang ang sweldo sa ospital. Sinagot ko ito agad. Ang boses ko ay nanginginig sa pag-asa. Hello, ma'am. Yes, Sabilin, available ka ba ngayon? Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali. Tila walang pakialam sa oras. May emergency booking kami. Isang malaking party ang gaganapin bukas at kulang na kulang kami sa cleaners para sa night shift. Triple pay. Cash ibibigay pagkatapos ng trabaho. Triple pay. Ang mga salitang yon ay parang musika sa aking pandinig. Sapat na yon para sa gamot ni Elias at pambili ng pagkain para sa ilang araw. Opo. Opo, ma'am. Kukunin ko po. Sagot ko agad. Ni hindi na nagtanong kung saan. Good. Pumunta ka agad sa Villa Mayor Mansion sa Forbes Park. Hihintayin ka sa gate. Natigilan ako. Villa Mayor. Ang apelyidong yon ay nagpabigat sa dibdib ko. Ito ang pamilya ni Leandro. Ito ang bahay kung saan minsan akong nangarap na bubuo kami ng pamilya. Noong mga panahong simple pa ang lahat. Pero wala akong pagpipilian. Ang mukha ng nahihirapang si Elias ang nagtulak sa akin para kumilos. Iniwan ko muna si Elias sa pangangalaga ng anak ni Aling Tess kapalit ng pangakong babayaran ko sila. At sumugod ako sa bagyo. Pagdating ko sa Forbes Park, hinarang ako ng gwardya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, basang-basa, puti ka ng sapatos, at nanginginig sa lamig. Para akong basahan na naligaw sa palasyo. Matapos kumpirmahin ang pangalan ko, pinapasok nila ako sa service entrance, malayo sa grandeng pintuan na dinadaanan ng mga bisita. Ang loob ng mansyon ay ibang mundo. Kung sa labas ay humahagupit ang bagyo at amoy putik, dito sa loob ay amoy lavender at mamahaling beeswax. Ang sahig ay gawa sa marble na kasing kintab ng salamin. Ang chandelier sa kisame ay tila mga diamanteng nakasabit sa langit. Dito, walang gutom. Dito, walang sakit. Isang mataray na mayordoma ang naghagis sa akin ng uniforme. Magpalit ka. Bilisan mo. Ang daming putik ng sapatos mo, linisin mo yan bago ka tumapak sa carpet. Nagpalit ako ng damit sa isang masikip na CR ng mga katulong. Paglabas ko, agad akong inabutan ng balde at basahan. Linisin mo ang hallway papunta sa grand staircase. Siguraduhin mong kasing linis yan ng konsensya mo, kung meron man. Utos ng mayordoma. Bago ako tinalikuran, lumuhod ako. Sinimulan kong kuskusin ang sahig. Ang bawat kuskos ng basahan ay kasabay ng pagdarasal ko na sana ay maging maayos si Elias. Konting tiis na lang, anak. Uuwi si Mama na may dalang gamot. Napakababa ng tingin ko sa sahig, kaya hindi ko napansin ang paglapit ng isang tao. Naramdaman ko na lang ang presensya nito nang huminto ang isang pares ng sapatos sa mismong tapat ng aking mga kamay. Mga sapatos na gawa sa mamahaling itim na katad, makintab at walang bahid ng dumi. Natigilan ako sa pagkusot. Dahan-dahan, inangat ko ang aking paningin. Mula sa sapatos, paakyat sa slacks na plansadong-plansado hanggang sa makarating ako sa mukha ng taong nagmamay-ari nito. Ang mundo ko ay muling gumuho. Nakatayo sa harapan ko si Leandro. Mas matanda siya ng kaunti kaysa sa huli naming pagkikita. Mas matipuno at mas gwapo sa suot niyang puting polo na nakatupi ang manggas. Pero ang mga mata niya, ang mga matang dati ay tumitingin sa akin na parang ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Ngayon ay nanlilisik sa galit at pagkasuklam. Hindi ako makahinga. Gusto kong tumayo. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako nagnakaw, na kailangan ko ng tulong para sa anak ko.
pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Ibinalik ko ang tingin ko sa ibaba dahil hindi ko kayang salubungin ang titig niya. Doon ko napansin ang isang maliit na detalye sa kanyang kanang paa, isang peklat malapit sa bukong-bukong. Bumalik ang alaala sa isip ko. 10 taon na ang nakalilipas, nakuha niya ang peklat na yon noong tumakas siya sa mansyon na ito para puntahan ako sa ospital. Nasugatan siya sa bakod at ako ang naggamot sa kanya habang umiiyak siya sa sakit. Hindi bali ng masugatan, Belle, basta makita lang kita, sabi niya noon. Ngayon, ang peklat na lang ang natitirang ebidensya na minsan, mahalaga ako sa kanya. What are you doing here? Ang boses niya ay malamig, parang yelo na gumagapang sa aking gulugod. Hindi siya sumigaw, pero ang diin ng bawat salita ay puno ng lason. Sir, nagtratrabaho po. Sagot ko, hindi makatingin ng diretsyo. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakahawak sa basahan, namumuti sa diin. Tumawa siya ng mahina, isang tawa na walang humor. Nagtratrabaho o naghahanap ng bagong mabibiktima? Hindi pa ba sapat ang ninakaw mo sa ospital? Ngayon naman, ang bahay ko ang target mo? Wala po akong ninakaw, Leandro. Sir, pilit kong depensa kahit nanginginig ang boses ko. Kailangan ko lang po ng pera para sa anak ko. May sakit siya. Sa pagbanggit ko ng anak, nakita ko ang pagdidilim ng mukha niya. Ang panga niya ay gumalaw sa tindi ng pagkakakuyom. Para sa kanya, ang anak ko ay bunga ng pagtataksil ko. Bunga ng pagpili ko sa ibang lalaki kaysa sa kanya. Hindi niya alam. Diyos ko, hindi niya alam ang totoo. Humakbang siya palapit. Halos matapakan na ang mga daliri ko. Yumuko siya para magpantay ang aming mga mukha. Amoy ko ang pamilyar niyang pabango. Ang amoy na dati ay tahanan ko. Pero ngayon ay amoy ng panganib. Wala akong pakialam sa anak mo. Bulong niya. Bawat salita ay parang sampal. At wala akong pakialam sa mga kasinungalingan mo. You chose your life inside the dirt, Isabelin. Doon ka nababagay. Tumayo siya ng tuwid at humarap sa paparating na mayordoma. Manang, tawag niya sa matalim na tono. Yes po, Sir Leandro. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Isang tingin na nagparamdam sa akin na ako ay isang insekto na kailangang tapakan. Bantayan niyo ang babaeng yan. Utos niya ng malakas, sapat para marinig ng ibang katulong. Huwag niyo siyang aalisan ng tingin. Baka may mawala na naman sa bahay na ito. Kapag may nawalang kahit isang kutsara, sa kulungan ng bagsak niya. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila nagbibilang ng natitirang oras ng aking dignidad. Naiwan akong nakaluhod sa sahig, yakap ang basahan na basa ng maruming tubig at ng sarili kong mga luha. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa mukha ko habang ang ibang mga katulong ay nagbubulungan at tumitingin sa akin ng may pandidiri. Pero hindi ako umalis. Hindi ako tumayo para tumakbo. Dahil sa bawat insulto ni Leandro, ang naririnig ko lang ay ang huni ng paghinga ni Elias. Tiis lang, Bel, bulong ko sa sarili ko. Lunukin mo lahat para sa anak mo. Kahit durugin ka nila, basta mabuhay lang siya. Hindi pa natutuyo ang mga luha ko mula sa panghahamak ni Leandro. Pero kailangan ko ng punasan ng mga ito. Hindi ako pwedeng maging mahina ngayon. Ang bawat minutong sinasayang ko sa pag-iyak ay minutong nawawala sa buhay ni Elias. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila pagtatangka kong burahin ang mantsa ng aking pagkatao sa paningin nila. Ilang sandali pa. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa paligid. Kung kanina ay malamig lang, ngayon ay bumigat ito. Tila may pumasok na isang nilalang na humihigop ng lahat ng saya sa kwarto. Bakit amoy squatter dito? Ang boses na yon. Kahit 10 taon na ang lumipas, kilalang kilala ko pa rin ang tinig na yon. Mahinhin pakinggan, Pino, pero puno ng lason. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko siya, si Doña Corazon Villamayor. Kababa lang niya sa grand staircase, suot ang isang itim na bestida na pinalamutian ng mga perlas.
May hawak siyang rosaryo sa isang kamay, galing siguro sa kanyang private chapel. Ang irony ay nakakasulasok. Isang babaeng laging nagdarasal, pero ang puso ay kasing tigas ng bato. Nang dumako ang tingin niya sa akin, hindi siya nagulat. Sa halip, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi na may pulang lipstick. "Ah, ikaw pala," sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang takong ay mabagal at calculated. Ang babaeng laging nagbabalik, parang masamang damo. Nabalitaan ko ang nangyari sa ospital. Sayang ang lisensya, di ba? Pero sa bagay, magnanakaw din naman ang napangasawa mo. Kaya hindi na ako nagulat na magnanakaw ka rin. Kumuyom ang mga palad ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang alaala ng asawa ko na pinilit niyang umako ng kasalanan nila noon. Siya ang pumatay sa asawa ko. Sigaw ng isip ko. Ang asawa ko ang ginawa nilang scapegoat sa pagguho ng building na tinipid nila sa materyales. Pero wala akong ebidensya. Wala akong laban. Nandito po ako para magtrabaho, ma'am. Para sa anak ko. Ang tanging nasabi ko habang nakayuko. Anak? Humalakhak siya ng mahina. Ah, yung batang sakitin? Yung batang bunga ng pagkakamali? Alam mo, Belle, kung ako sa'yo, hindi na ako magkakalat ng lahi. Dagdag lang kayo sa problema ng lipunan. Bago pa ako makasagot, biglang sumulpot si Vanessa mula sa dining area. May hawak itong kupitan ng red wine. Nakita niya ang tensyon at bilang mabuting manugang ni Corazon, alam niya agad ang gagawin. Oh, nandito na pala ang cleaner. Bati ni Vanessa nang may mapaglarong ngiti. Naglakad siya palapit sa akin, kunwaring tinitingnan ang trabaho ko. Parang hindi naman malinis, Belle. May mga mantsa pa. At sa isang iglap, aksidenteng, nabitawan ni Vanessa ang hawak niyang wine glass. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Ang mapulang alak ay tumalsik sa sahig, sa aking puting uniforme at sa aking mukha, para itong dugo na kumalat sa makintab na marble floor. Oops! Sambit ni Vanessa, walang bahid ng pagsisisi. Ang clumsy ko naman. Sige na, linisin mo iyan. I want it spotless. At pati na rin ang sapatos ko, natalsikan yata. Tiningnan ko sila. Si Doña Corazon na nakangisi habang pinaglalaruan ang krus ng rosaryo. At si Vanessa na naghihintay na lumuhod ako sa paanan niya. Ito ang impyerno. Ito ang halimaw na nagtatago sa likod ng magarang mansyon. Lumuhod ako. Kinuha ko ang basahan at sinimulang punasan ng alak sa sahig. At pagkatapos, dahan-dahan kong pinunasan ang dulo ng sapatos ni Vanessa. Ang pait sa lalamunan ko ay halos hindi ko na malunok. Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay sumisigaw ng pagtutol. Pero ang imahe ni Elias na humihinga gamit ang nebulizer ang pumipigil sa akin na lumaban. Nang matapos ako, tumakbo ako papunta sa servants' quarters CR. Doon, sa harap ng maliit at basag na salamin, tiningnan ko ang sarili ko. Puno ng mantsa ng alak ang damit ko. Magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Sino ka na, Isabelin? Tanong ko sa aking refleksyon. Nasaan na ang matapang na nurse na lumalaban para sa pasyente? Pumikit ako ng mariin. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Para kay Elias. Bulong ko ng paulit-ulit. Parang isang dasal. Para kay Elias. Kakayanin ko ito. Para sa kanya. Hinugasan ko ang aking mukha at lumabas sa likod bahay para itapon ang mga basag na bubog. Ang ulan ay tumila na, pero madilim pa rin ang langit. Sa may gate ng mansyon, napansin ko ang isang anino, isang matandang babae, nakasuot ng gula-gulanit na damit, ang nakatayo sa labas ng rehas. Nakatingin siya sa loob, hindi sa akin, kundi sa may bintana, kung saan tanaw si Doña Corazon. Napakunot ang noo ko. Kilala ko siya. Si Aling Remy. Siya yung matandang pulubi na ginamot ko noong nakaraang buwan sa charity ward
dahil sa sugat sa paa. Bakit siya nandito? Lalapitan ko sana siya, pero napansin kong nanginginig siya. Hindi sa lamig, kundi sa takot. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang nakatitig kay Doña Corazon sa bintana. Parang nakakita siya ng multo. At sa isang iglap, nang mapansin niyang may tumitingin sa kanya, mabilis siyang tumakbo palayo, papunta sa dilim ng kalsada. Anong meron? Anong alam ni Aling Remy? Hoy! Tapos ka na ba? Nagulat ako sa boses sa likuran ko. Si Doña Corazon na naman. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. May hawak na puting sobre. Aalis na po ako, ma'am. Tapos na po ang oras ko, sagot ko, pilit na pinatatag ang loob. Good. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito, sabi niya. Iniabot niya ang sobre. Akmang kukunin ko na ito nang bigla niyang bitawan. Ang sobre ay bumagsak sa maputik na sahig ng service area. Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Bayad yan, malamig niyang sabi. Bayad sa katahimikan mo noon at sa serbisyo mo ngayon. Pulutin mo. Diyan ka naman sanay, hindi ba? Ang mamulot ng mga tira-tira ng pamilyang ito. Nakatingin lang siya sa akin. Hinihintay akong yumuko muli. Hinihintay niyang durugin ko ang natitirang piraso ng dignidad ko. Sa isip ko gusto kong ibato sa kanya ang pera. Gusto kong sabihin na isaksak niya sa baga niya ang kayamanan niya. Pero naisip ko ang walang laman na inhaler. Naisip ko ang utang kay Aling Tess. Naisip ko ang gutom ni Elias. Kaya't sa huling pagkakataon sa gabing ito, dahan-dahan akong yumuko. Ang tuhod ko ay lumapat sa malamig at maruming semento. Ang kamay ko, na minsang nagligtas ng mga buhay, ay nanginginig na dumampot sa sobrang puno ng putik. Salamat po, Doña Corazon. Halos pabulong kong sabi, habang ang luha ay tumulo at humalo sa putik sa sahig. Tumalikod na siya at pumasok sa mansyon. Iniwan akong mag-isa sa dilim. Hawak ang perang kapalit ng aking pagkatao. Pero hindi niya alam. Sa bawat pagyuko ko, lalong tumitibay ang pader sa puso ko. Balang araw, hindi na ako ang yuyuko. Nakatayo si Leandro sa madilim na sulok ng beranda sa ikalawang palapag. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling mamasa-masa at malamig. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang service gate sa likod ng mansyon. Kitang-kita niya kung paano itinapon ng kanyang ina ang sobre sa putikan at kung paano dahan-dahang lumuhod si Isabelin para pulutin ito. Mahigpit ang pagkakahawak ni Leandro sa bakal na rehas ng beranda. Halos mamuti ang kanyang mga knuckles. Dapat matuwa ka, Leandro. Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Iyan ang babaeng nagtaksil sa'yo. Iyan ang babaeng ipinagpalit ka sa pera. 10 taon na ang nakalilipas. Deserve niya yan. Pero bakit ganoon? Bakit sa halip na saya o tagumpay? Parang may kung anong mabigat na bagay ang dumadagan sa dibdib niya. Naalala niya ang Isabelin na minahal niya noon. Isang babaeng puno ng pride. Isang babaeng mas pipiliin pang maglakad pa uwi kaysa tanggapin ang pamasahe mula sa iba. Ang makita itong nakaluhod, nanginginig, at tinatanggap ang pang-aalipusta para lang sa pera. May mali. May hindi tumutugma sa kwentong alam niya. Nakita niyang tumayo si Belle. Pinunasan ang putik sa sobre at naglakad palayo sa dilim. Ang liit ng tingin niya sa figura nito, parang anumang oras ay kayang tangay ng hangin. Tinalikuran ni Leandro ang tanawin. Pumasok siya sa kanyang kwarto at dumiretso sa monitor ng CCTV. Ni-rewind niya ang footage kanina sa hallway. Nakita niya kung paano sinadya ni Vanessa na bitawan ng wine glass. Nakita niya kung paano yumuko si Belle para punasan ang sapatos ni Vanessa. At sa isang saglit na nahagip ng kamera, ang mukha ni Belle nang tumingala ito. Nakita ni Leandro ang isang patak ng luha na mabilis nitong pinunasan. Isang luha ng ina na nagtitimpi para sa anak. Kinuha ni Leandro ang kanyang telepono. Nag-aalinlangan pa siya noong una, ang daliri ay nakatuka sa screen. Pero ang imahe ng nanginginig na balikat ni Belle ay hindi niya maalis sa isip niya.
Mabilis siyang nag-dial ng isang numero. Hello, Mercury Drug. Pa-deliver ako. Urgent. Sa address na isasend ko ngayon din. Samantala, nakauwi na ako sa aming maliit na bahay. Ang sobrang may putik ay nakalapag sa ibabaw ng mesa. Binuksan ko ito kanina, 5,000 piso. Sapat para bayaran ng utang kay Aling Tess, bumili ng pagkain at higit sa lahat, bumili ng gamot. Pero hating gabi na. Sarado na ang maliliit na butika sa kanto at masyadong delikado para lumabas ulit papunta sa bayan. Lumapit ako sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Elias. Medyo humupa na ang kanyang hika dahil sa pagpahid ko ng vapor rub at pagpapainom ng mainit na tubig, pero naroon pa rin ang huni sa kanyang dibdib. Sa tabi ng unan niya, may nakita akong isang piraso ng papel, isang drawing. Kinuha ko ito at tiningnan sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya. Drawing ito ng aming pamilya. Ako, si Elias, at isang lalaki sa gitna. Pero ang lalaki ay walang mukha. Nakasulat sa itaas gamit ang Crayola. Sana gumaling na ako para hindi na umiyak si Mama. Sana bumalik si Papa para may magtanggol sa kanya. Napaluha ako. Yakap-yakap ko ang drawing nang biglang may kumatok sa pinto. 3 mahinang katok. Natigilan ako. 2:00 na ng madaling araw. Wala kaming inaasahang bisita. Ang kaba ay agad na sumibol sa dibdib ko. Baka mga adik sa kanto? Baka naniningil ng utang? O baka ipinadala ni Vanessa para saktan kami? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Kumuha ako ng walis tambob bilang pananggalang. Sino iyan? Tanong ko. Ang boses ko ay matapang, pero ang tuhod ko ay nanginginig. Walang sumagot. Katahimikan lang ang nasa labas, maliban sa ihip ng hangin at tahol ng aso sa malayo. Binuksan ko ng kaunti ang pinto at sumilip. Wala ng tao. Pero sa siradura ng pinto, may nakasabit na isang puting plastic bag. Mabilis ko itong kinuha at isinara agad ang pinto at nilock. Ibinuhos ko ang laman ng plastic sa mesa. Nanlaki ang mga mata ko. 2 box ng Seretide inhaler. Isang bote ng mamahaling vitamins para sa baga. At may kasama pang mainit na lugaw mula sa isang kilalang fast food chain. Walang note. Walang pangalan. Tiningnan ko ang resibo na nakadikit sa plastic. Binayaran via credit card, pero private ang nakalagay sa pangalan ng buyer. Sino? Sino ang gagawa nito? Si Aling Tess ay walang pambili ng ganito kamahal na gamot. Ang mga kaibigan ko sa ospital ay takot na madamay sa isyu ko. Biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni Leandro. Ang paraan ng pagtitig niya kanina. Pero imposible. Galit siya sa akin. Ipinahiya niya ako. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa anak ko. Pero hawak ko ngayon ang gamot na magliligtas sa buhay ni Elias. Sino man ang nagpadala nito, kaibigan man o lihim na kakampi, nagpapasalamat ako sa Diyos. Agad kong ginising si Elias para painumin ng gamot at pakainin ng mainit na lugaw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, nakahinga na rin ng maluwag ang anak ko. Kinabukasan maagang nagising si Elias. Masigla na siya. Salamat sa gamot. Nakita ko siyang naglalaro sa isang sulok habang nagluluto ako ng almusal. Hawak niya ang isang lumang laruang truck. Ang nag-iisang laruan na naibigay ng tatay niya bago ito namatay sa aksidente. Luma na ito, tadtad ng gasgas at sira na ang isang gulong. Mama, tawag ni Elias. Ayaw umandar ng truck. Papalitan ko sana ng battery, pero may nakabarang matigas sa loob. Lumapit ako habang pinupunasan ang kamay ko sa apron. Patingin nga anak, baka kinalawang na yung spring. Kinuha ko ang truck at binuksan ang lalagyan ng baterya sa ilalim. Mahirap itong buksan dahil kinain na ng kalawang ang tornilyo. Gamit ang dulo ng kutsilyo, pinuwersa kong ikutin ang tornilyo. Matigas ito at kinain na ng kalawang, pero sa huli ay bumigay din.
Natanggal ang takip ng lalagyan ng baterya at nahulog sa palad ko. Kumunot ang noo ko. Walang baterya sa loob. Sa halip, may isang maliit na bagay na nakabalot ng mahigpit sa itim na electrical tape at isiniksik sa pagitan ng mga wire. Kakaiba ang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, tila nagbababala. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga daliri, hinila ko ang bagay na yon palabas. Inalis ko ang tape. Madikit na ito at lumana. Tanda na matagal na itong nakatago doon. Nang matuklap ko ang huling piraso ng tape, tumambad sa akin ang isang maliit na bagay na kulay itim. Isang micro SD card. Luma na ito, may kaunting gasgas sa gilid, pero buo pa. Mama, ano yan? Tanong ni Elias. Nakadungaw sa balikat ko. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Magic chip ba yan ng truck? Hindi ako nakasagot agad. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala ni Marco, ang asawa ko. Ilang araw bago ang aksidente ko sa construction site. Balisa siya noon. Laging lingon ng lingon sa likod. Sabi niya sa akin noon, Belle, kapag may nangyari sa akin, huwag mong itatapon ang truck na to. Para yan kay Elias. Ingatan mo yan. Akala ko, sentimental value lang ang ibig niyang sabihin. Akala ko, pamana lang ito ng isang ama. Hindi ko naisip na may ibang laman ang bilin niya. Hinaplos ko ang maliit na memory card. Ito ba ang dahilan kung bakit siya namatay? Ito ba ang dahilan kung bakit pilit kaming pinatatahimik ng mga Villamayor noon? Opo anak, bulong ko, habang mahigpit na ikinuyom ang palad ko sa paligid ng memory card. Magic chip ito. Baka ito ang susi para magbago ang buhay natin. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sumilip sa maliit na siwang ng kurtina. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Pero mas nakakasilaw ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa isip ko. Sa labas, sa tapat mismo ng aming eskinita, may nakaparadang isang itim na sasakyan. Tinted ang salamin. Walang plaka. Nandoon lang ito, nakahinto. Parang isang mabangis na hayop na nag-aabang ng kanyang biktima. Napahigpit ang hawak ko sa balikat ni Elias. Ang gamot na dumating kagabi, ang SD card na nahanap namin ngayon, at ang sasakyang nag-aabang sa labas. Pakiramdam ko, nagsisimula na ang isang laro na hindi ko alam kung paano laruin, pero kailangan kong manalo para sa asawa ko, para kay Elias. Itinago ko ang memory card sa loob ng punda ng unan ko, sa pinakasulok na bahagi. Elias, seryoso kong sabi, habang tinititigan siya sa mata. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na may nakita tayong ganito sa truck, ha? Secret lang natin to ni Papa. Tumango si Elias, bagaman may pagtataka sa kanyang mukha. Opo, Mama. Secret lang. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa labas, narinig ko ang pag-andar ng makina ng itim na sasakyan at ang dahan-dahan nitong pag-alis. Nakaalis na sila ngayon, pero alam kong babalik sila. At sa susunod na bumalik sila, sisiguraduhin kong handa na ako. Ang kulay pulang kahon sa screen ng computer ay tila nanunuya sa akin. Access denied. File encrypted. Napabuntong hininga ako at hinilot ang aking sentido. Nasa loob ako ng isang masikip at mainit na piso net sa kanto. Sinusubukang buksan ang laman ng memory card na nakuha namin sa laruan ni Elias. Ang amoy ng pawis ng mga batang naglalaro ng video games at ang usok ng sigarilyo ay nakadagdag sa hilo ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko mabuksan ang files. May password, isang code na si Marco lang ang nakakaalam. Binunot ko ang card at itinago itong muli sa loob ng aking bra. Masyadong delikado. Kung totoo ang hinala ko na ito ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko, hindi ko pwedeng ipagkatiwala ito sa kahit kanino. Kailangan ko ng tulong, pero hindi ko alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. Lumabas ako ng computer shop at naglakad papunta sa maliit na parke, malapit sa eskwelahan ni Elias. Hapon na, at ang sikat ng araw
ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Pero hindi nito mapainit ang nanlalamig kong mga kamay. Mula sa malayo natanaw ko si Elias. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno ng nara. Pero hindi siya nag-iisa. May kausap siyang isang matandang babae. Gusgusin ang damit nito, gulo-gulo ang buhok na pinaghalong puti at abuhin at walang sapin sa paa. Isang taong grasa. Kinabahan ako. Binilisan ko ang lakad ko. Elias! Tawag ko. Lumingon ang anak ko at kumaway ng nakangiti. Wala siyang bahid ng takot o pandidiri. Sa kanyang tabi, tahimik na kumakain ng tinapay ang matanda. Elias! Tawag ko ulit nang makalapit ako. Medyo hinihingal. Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Tumayo si Elias at hinawakan ang kamay ko. Ang mga mata niya ay inosente at puno ng awa. Mama, gutom na gutom po siya eh. Binigay ko po yung kalahati ng baon kong sandwich. Okay lang po ba? Nawala ang kaba ko at napalitan ng awa. Tiningnan ko ang matanda. Nang mag-angat ito ng tingin, nanlaki ang mga mata ko. Ang mga mata niyang mapusyaw at puno ng katarata. Kilala ko ang mga matang yon. Aling Remy? Bulong ko. Siya nga. Siya yung pasyenteng ginamot ko ng libre sa ER noong nakaraang buwan dahil sa malalim na sugat sa paa na nakuha sa paglalakad ng walang tsinelas. Siya rin yung nakita ko kagabi sa labas ng mansyon ng mga Villamayor. Tumingin sa akin si Aling Remy. Saglit na lumiwanag ang mukha niya, tila may naalala. Nurse, ikaw yung mabait na nurse. Opo, Aling Remy. Ako po, sabi ko. Habang dahan-dahang lumaluhod sa harap niya para magpantay kami. Bakit po kayo nandito? Bakit nandoon kayo sa mansyon kagabi? Sa pagbanggit ko ng salitang mansyon, biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Aling Remy. Ang kaninang maamong mukha ay biglang binalot ng matinding takot. Binitawan niya ang tinapay at niyakap ang sarili. Tila nilalamig kahit mainit ang panahon. Dugo. Bulong niya, ang boses ay nanginginig at garalgal. Madaming dugo sa semento. Kinilabutan ako. Anong ibig niyong sabihin? Humigpit ang hawak ni Aling Remy sa braso ko. Ang mga kuko niya ay bumaon sa balat ko, pero hindi ako gumalaw. Ang tingin niya ay wala sa akin, kundi nasa isang nakaraan na siya lang ang nakakakita. Hinaluan nila ng dugo ang semento. Tuloy-tuloy niyang sabi, pabilis ng pabilis. Nakita ko. Sa likod ng pader, yung butas. Tinulak nila siya. Tinulak nila ang inhinyero. Natigil ang paghinga ko. Inhinyero. Sino Aling Remy? Sinong inhinyero? Tanong ko. Halos pabulong. Takot na marinig ng iba ang sagot. Tinitigan niya ako, tapos tinitigan niya si Elias. Parang nakakita siya ng multo nang makita niya ang anak ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Elias gamit ang marumi niyang kamay. Kamukha siya. Ani Aling Remy, naluluha. Kamukha siya ni Sir Marco, yung mabait na inhinyero na nagbibigay sa akin ng pagkain sa site. Parang may bombang sumabog sa pandinig ko. Si Marco, ang asawa ko. Ang sabi sa police report, aksidente. Lasing daw siya, nadulas, at nahulog sa hukay ng pundasyon. Pero ang sabi ni Aling Remy, tinulak. Aling Remy, sino? Sinong tumulak sa kanya? Desperada kong tanong. Hawak ang magkabilang balikat niya. Sabihin niyo sa akin. Akmang sasagot na sana siya nang biglang may humintong sasakyan sa gilid ng kalsada. Ilang metro lang ang layo sa amin. Ang itim na SUV. Yung sasakyang nakita ko kanina sa labas ng bahay namin. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa backseat. Hindi ko maaninag ng buo ang mukha ng taong nasa loob dahil sa dilim at sa suot niyang dark shades. Pero may isang bagay na tumatak sa paningin ko. Ang kamay na nakapatong sa bintana ay may suot na singsing. Isang malaking gintong singsing na may disenyong ulo ng leon. Nang makita ito ni Aling Remy, para siyang sinapian ng demonyo sa takot.
Ang aso. Ang aso ni Corazon. Sigaw niya mo amemasa. E ganya, ang boses ay matinis at puno ng hilakbot. Papatayin nila ako. Papatayin nila tayo. Binitawan niya si Elias at mabilis na tumakbo palayo. Siksikan sa mga tao, papasok sa masisikip na eskinita kung saan hindi siya masusundan ng sasakyan. Aling Remy, sandali! Sigaw ko. Akmang hahabulin siya, pero naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Elias sa bewang ko. Nanginginig ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng bitawan. Napatingin ako muli sa itim na sasakyan. Ang lalaking nakasalamin ay dahan-dahang lumingon sa gawin namin. Kahit hindi ko nakikita ang mga mata niya, ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Isang tingin na nagsasabing, alam namin kung nasaan ka. Alam namin ang ginagawa mo. Ilang segundo nang nakakasakal na katahimikan ang dumaan bago muling tumaas ang tintadong bintana. Umandar ang sasakyan ng mabagal, parang isang pating natapos ng manakot at naghihintay lang ng tamang oras para sumunggab. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin ko, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napaupo ako sa bench. Yakap-yakap si Elias na ngayon ay umiiyak na sa takot. Mama, sino po sila? Bakit po tumakbo si Lola Remy? Tanong ni Elias. Ang luha ay dumadaloy sa pisngi niya. Hinaplos ko ang buhok niya. Pilit na pinatatag ang sarili ko. Kahit sa loob-loob ko ay gusto ko na ring mag-collapse. Wala yon anak. Masama lang ang pakiramdam ni Lola Remy. Pero alam kong hindi yon totoo. Ang sinabi ni Aling Remy ay paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Tinulak nila ang inhinyero. Ang asawa ko ay pinatay. At ang mga taong pumatay sa kanya ay nasa paligid lang. Pinapanood kami. Naghihintay na magkamali ako. Tiningnan ko ang lugar kung saan nakaupo kanina si Aling Remy. May naiwan siya. Isang piraso ng dyaryo na ginamit niyang pambalot sa tinapay na ibinigay ni Elias. Pinulot ko ito. Isa itong lumang pahina ng society page ng dyaryo. May picture ng isang granding party. At sa gitna ng litrato, nakangiti ng matamis si Doña Corazon Villamayor. Pero hindi ang mukha ni Corazon ang nakatawag ng pansin ko, kundi ang lalaking nakatayo sa likuran niya bilang bodyguard. Ang lalaking may suot na gintong singsing na may ulo ng leon. Nilamukos ko ang dyaryo sa palad ko. Ang galit na kanina ay takot lang. Ngayon ay naging apoy na. Pinatay nila si Marco dahil sa katotohanan. Sinira nila ang buhay namin para pagtakpan ang baho nila. At ngayon, gusto pa nilang kunin ang kakarampot na katahimikan na meron kami? Hindi. Hinding-hindi ako papayag. Tumayo ako, bitbit si Elias. Ang takot sa dibdib ko ay nandoon pa rin. Pero mas matimbang na ngayon ang determinasyon. Nahanap ko na ang saksi. Alam ko na ang mukha ng kalaban. Ang kailangan ko na lang ay protektahan si Aling Remy at kunin ang katotohanan mula sa kanya bago pa siya mahanap ng mga aso ni Corazon. Umuwi na tayo, anak. Bulong ko kay Elias habang mabilis kaming naglakad pa uwi. Bawat hakbang ay maingat, bawat lingon ay puno ng pagdududa. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang isabilin na iiyak lang sa sulok. Hindi pa humuhupa ang takot ko mula sa pagkikita namin ni Aling Remy nang tumunog ang cellphone ko kinabukasan. Pangalan ni Vanessa ang nasa screen. Gusto ko sanang huwag sagutin. Pero alam kong hindi siya titigil. Hello, sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses. Isabelin, bungad niya. Walang hello, walang pagbati. Ang boses niya ay matamis, pero nakakasulasok, parang asukal na may halong lason. I heard your absence sa agency cleaning gig mo today. Sayang naman. Tonight is the engagement party. I need extra hands. Hindi ako pwede, Vanessa. May sakit ang anak ko. Tanggi ko. Humanap na lang kayo ng iba. Narinig ko ang mahina niyang tawa sa kabilang linya. Oh, Belle, hindi ako nagtatanong kung pwede ka. Sinasabi ko sa'yo na kailangan ka dito.
Unless, gusto mong ituloy ko ang pag-file ng kaso sa pulis tungkol sa nawawalang opioids? Alam mo naman, mabilis ang proseso kapag Villamayor ang complainant. Baka ngayong gabi rin, sa selda ka na matulog. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Alam niyang wala akong kalaban-laban. Alam niyang takot akong mahiwalay kay Elias. Pupunta ako, sagot ko, halos pabulong. Huwag mo lang idamay ang pulis. Good. 6:00 ng gabi sharp, don't be late. At binabaan niya ako ng telepono. Wala akong mapag-iwanan kay Elias. Takot na rin si Aling Tess na madamay matapos makita ang itim na sasakyan sa tapat namin. Wala akong choice. Kailangan ko siyang isama sa Kuta ng Leon. Pagdating namin sa mansyon, dumaan kami sa service entrance. Ang buong bahay ay nagliliwanag. Rinig na rinig ko ang classical music at ang tawanan ng mga mayayamang bisita. Ang hangin ay amoy mamahaling pagkain, lechon, steak, at seafood na siguradong hindi pa natitikman ni Elias sa buong buhay niya. Dito ka lang anak. Bulong ko kay Elias habang pinapapasok siya sa isang maliit na stockroom sa likod ng kusina. Masikip ito at amoy alikabok, puno ng mga lumang kahon ng alak at ekstrang silya. Huwag na huwag kang lalabas, okay? Babalikan kita kapag break time ni Mama. Opo, Mama, sagot ni Elias. Niyakap niya ang kanyang tuhod at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Babalik ka po ha? Pangako. Hinalikan ko siya sa noo bago ko isinara ang pinto. Dinig ko ang pag-lock ng seradura. Parang tinutusok ang puso ko na iwan siya doon. Pero kailangan. Nagpalit ako ng uniforme at lumabas sa Grand Hall. Ang party ay kasing ranya ng inaasahan. Ang mga babae ay nakasuot ng mga gown na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay ko. At ang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa negosyo habang humihit-hit ng tabako. Sa gitna ng lahat, nakita ko si Leandro. Nakasuot siya ng itim na tuxedo, gwapo at kagalang-galang tingnan. Pero ang mga mata niya ay malungkot. Nakatayo siya sa tabi ni Vanessa na kumikinang sa kanyang diamond-studded na gown. Nakita ako ni Leandro. Nagtama ang aming paningin habang may bitbit akong tray ng champagne. Saglit siyang natigilan. May lungkot at pag-aalala. Pero agad siyang hinila ni Vanessa para ipakilala sa isang senador at naputol ang koneksyon namin. Lumipas ang ilang oras. Pagod na ang mga paa ko. Gusto ko nang puntahan si Elias. Siguraduhin kong okay lang siya. Samantala, sa loob ng stockroom, hindi mapakali si Elias. Mainit, masikip, at naiihi na siya. Mama, tawag niya ng mahina. Kumatok siya sa pinto, pero walang sumasagot. Ang ingay ng party sa labas ay tinatakpan ng munti niyang boses. Dahil hindi na niya mapigilan, pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock mula sa labas. Bumukas ang pinto. Lumabas si Elias. Ang liwanag at ingay ay nakakahilo. Gusto lang niyang hanapin ang CR, pero naligaw siya sa pasikot-sikot na pasilyo ng mansyon hanggang sa napadpad siya sa gilid ng Grand Hall. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ang daming pagkain, ang daming tao. Nakita niya ang isang waiter na may dalang tray ng chocolate fountain. Kumalam ang sikmura niya. Akmang tatalikod na sana siya para bumalik sa stockroom nang may makita siya. Sa gilid ng hagdan, nakatayo ang isang lalaking nakabarong. Malaki ang katawan nito at sa daliri nito, kumikinang ang isang pamilyar na bagay. Isang gintong singsing na may ulo ng leon. Yung lalaki sa itim na kotse, naisip ni Elias. Ang takot ay gumapang sa kanyang katawan. Naalala niya ang takot ni Lola Remy. Naalala niya ang higpit ng hawak ng mama niya. Masamang tao. Sa takot niya, umatras si Elias ng mabilis. Hindi niya napansin ang isang mataas na pedestal sa kanyang likuran. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang sinaunang vase na kulay asul at puti. Isang Ming vase na ipinagmamalaki ni Doña Corazon. Bumangga ang likod ni Elias sa pedestal. Gumiwang ito. Sinubukan niyang abutin. Pero huli na ang lahat. Isang nakabibinging
Lagapak ang bumasag sa tawanan at musika. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay parang kulog sa loob ng hall. Tumigil ang musika. Tumigil ang tawanan. Lahat ng mata ay napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Doon, sa gitna ng mga nagkalat na pira-pirasong porselana, nakatayo ang maliit at nanginginig na si Elias. Nabitawan ko ang tray na hawak ko. Ang tunog ng mga basag na champagne glasses ay sumabay sa pintig ng puso ko. Elias, sigaw ko. Tumakbo ako palapit sa kanya. Hindi na alintana ang mga bisita. Hindi na alintana si Vanessa o si Leandro. Pero naunahan ako ni Doña Corazon. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit. Ang vase na yon ay ang paborito niya. Mabilis siyang lumapit kay Elias. Ang kanyang kamay ay nakataas na. Tanga! Hampas lupang bata! Sigaw ni Doña Corazon. Huwag po! Sigaw ni Elias na ipikit ang mga mata at tinaas ang mga kamay para protektahan ang sarili. Sa isang iglap, dumapo ang palad ni Doña Corazon sa pisngi ni Elias. Pak! Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Napaupo si Elias sa sahig, hawak ang namumula niyang pisngi at nagsimulang umiyak ng malakas. Ma'am! Sigaw ni Leandro. Akmang lalapit siya para awatin ang ina, pero mabilis siyang pinigilan ni Vanessa, mahigpit na hinawakan sa braso. Leandro, don't! Nakatingin ang mga investors. Don't make a scene! Napahinto si Leandro, nagngingit-ngit ang nangipin, pero hindi siya tumuloy. Nanatili siya sa pwesto niya habang nakatingin sa batang nakalupasay. Ang paningin ko ay nagdilim. Ang takot na nararamdaman ko kanina, nawala lahat. Ang pagod, naglaho. Ang natira na lang ay isang nag-aapoy na galit na nanggagaling sa kaibuturan ng pagiging ina ko. Tumakbo ako at lumuhod sa tabi ni Elias. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sinapo ang kanyang ulo sa aking dibdib. Tiningnan ko ang pisngi niyang may marka ng mga daliri ni Corazon. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Tumingin ako kay Leandro na walang ginawa. Tumingin ako kay Vanessa na nakangisi pa. At huli, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Corazon. Tumayo ako. Hila-hila si Elias sa likuran ko. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng labi ko na galing sa pagkakakagat ko sa sarili kong labi sa sobrang gigil. Tama na. Ang boses ko ay mahina. Halos hindi marinig, pero sapat para mapatigil ang lahat. Matalim ito. Parang bubog na bumaon sa gitna ng katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ilang oras pa lang ang nakararaan ay nakaluhod sa putikan ay may lakas ng loob na ngayon nasagutin siya. Anong sinabi mo? Nanggagalayti niyang tanong. Sumasagot ka pa? Alam mo ba kung magkano ang vase na binasag ng anak mo? Ming Dynasty yan. Kulang pa ang buhay ninyong mag-ina para bayaran yan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Elias. Naramdaman ko ang panginginig niya, pero sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maramdaman niya na mahina kami. Isang vase, sagot nun ko, habang diretsong nakatingin sa mata ng matanda. Wala na akong pakialam sa mga senador, sa mga investors o kay Leandro na nakatayo sa gilid. Ang nakikita ko lang ay ang halimaw na nananakit sa anak ko. Isang vase lang yan, Doña Corazon. Pero ang anak ko, tao siya. At wala kang karapatang saktan siya. Huwag mo akong sermonan sa pamamahay ko, sigaw ni Corazon. Guard, ipakulong ang mga ito. I want them in jail tonight. Kasong destruction of property at trespassing. Nagbulungan ang mga bisita. Nakita ko ang mga bodyguard na papalapit sa amin. Ang mga bodyguard na may suot na barong at isa sa kanila ay ang lalaking may singsing na ulo ng leon. Napatingin si Elias sa lalaki at napasiksik sa likod ko. Mama, yung aso, yung aso. Bulong niya sa takot. Hinarang ko ang katawan ko sa pagitan ng anak ko at ng mga guard. Sige, hamon ko.
Ang boses ko ay tumaas ng kaunti, puno nun ng diin. Ipakulong niyo kami. Tumawag kayo ng pulis. At habang nandoon tayo sa presinto, baka gusto niyong pag-usapan din natin kung bakit takot na takot ang anak ko sa bodyguard niyo? O kung bakit may dugo sa semento ng foundation ng hospital niyo 10 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Doña Corazon. Ang kulay sa mukha niya ay nawala. Ang mga bodyguard ay huminto sa paglapit sa isang kumpas ng kamay ni Vanessa. "Shut up!" Mabilis na sabi ni Vanessa. Lumapit para takpan ng tensyon. "Lasing lang siya. Security, ilabas na sila. Huwag nang tumawag ng pulis. Ayaw nating masira ang gabi." "Hindi," sigaw ni Corazon na tila nawala sa sarili dahil sa galit at takot na mabunyag ang sikreto. Tinuro niya si Elias at ako gamit ang nanginginig na daliri. Ang galit niya ay umapaw at nakalimutan niya ang kanyang poise. "Tulad ng ama, kriminal din ang anak. Pareho kayong basura. Ang asawa mo, magnanakaw at lasenggo na namatay sa sarili niyang katangahan. At ngayon, pinalaki mo ang anak mo na maging wawasak sa lahat ng pinaghirapan ko." Ang banggitin si Marco, ang insultuhin ang alaala ng taong walang ginawa, kundi magtrabaho ng marangal. Iyon ang huling mitya. Ang mundo sa paligid ko ay tila bumagal. Ang sakit ng sampal sa mukha ni Elias, ang panghahamak ni Leandro, ang pang-aapi nila sa loob ng 10 taon. Lahat ng yon ay nag-ipon sa dibdib ko at ngayon ay handa ng sumabog. Binitawan ko ang kamay ni Elias. Humakbang ako palapit kay Doña Corazon. Napakalapit na halos maamoy ko ang takot sa likod ng kanyang mamahaling pabango. "Huwag na huwag mong dudumihan ang pangalan ng asawa ko," madiin kong sabi. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ang katahimikan sa Grand Hall ay nakabibingi. Lahat ay nakatingin sa amin. Si Leandro ay nakahakbang na palapit. Ang muka ay puno ng pagkabigla. Tila ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng kanyang ina at ang tunay na tapang na meron ako. Ngumisi ako ng mapakla kay Corazon, isang ngangisi na puno ng sakit at babala. "Sinasabi niyo na kriminal ang asawa ko?" Tanong ko ng malakas para marinig ng lahat. "Pwes, ngayong gabi, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na kriminal sa kwartong ito." Ang katahimikan sa Grand Hall ay tila isang bombang naghihintay ng mitya. Ang mga bisita ay nakatitig sa amin. Ang mga mata nila ay puno ng gulat at kuryosidad. Ang kanilang mga cellphone ay palihim na nakatutok, kumukuha ng video. Sa gitna ng lahat, nakatayo ako. Hawak ang kamay ni Elias, habang ang dugo sa labi ko ay lasang kalawang na humahalo sa pait ng aking galit. "Kriminal?" Inulit ko ang salita ni Doña Corazon. Ang boses ko ay hindi sumisigaw, pero umaalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng mansyon. "Ang lakas ng loob ninyong tawaging kriminal ang asawa ko, samantalang kayo ang nagtago sa likod ng pera para pagtakpan ang bulok ninyong gusali. Tumahimik ka!" Sigaw ni Corazon. Ang kanyang muka ay namumutla sa ilalim ng makapal na makeup. "Security! Ilabas ang baliw na to! Ngayon din!" Akmang hahawakan ako ng mga guard, pero sa isang iglap, humarang si Leandro. "Wait!" Ang boses ni Leandro ay malakas, puno ng awtoridad. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ang mga guard. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Pilit na hinahanap ang katotohanan sa mukha ko. "Anong ibig mong sabihin, Belle? Anong gusali? Anong tinatago?" Tumingin ako kay Leandro. Ito ang mukha ng lalaking minahal ko. Ang lalaking iniyakan ko gabi-gabi. Ang lalaking akala ay ipinagpalit ko siya sa pera. "Tanungin mo ang nanay mo, Leandro." Sagot ko. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng mata ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sakit ng pagbabalik tanaw. "Tanungin mo siya kung bakit ako umalis 10 taon na ang nakakaraan. Tanungin mo siya kung bakit ko tinanggap ang pera. Dahil mukha kang pera." Sabat ni Vanessa. Lumapit para kumapit sa braso ni Leandro.
Sinusubukang ilayo ang atensyon nito. Honey, don't listen to her. She's desperate. Gumagawa lang siya ng kwento para makahuthot ulit. Umiling ako at tumawa ng mapakla. Pera? Akala mo ba ginastos ko ang perang ibinigay ng nanay mo? Dukot sa bulsa ng aking maruming apron, inilabas ko ang sobrang ibinigay ni Corazon kagabi. Ang sobrang pinulot ko sa putikan. At kasabay nito, inilabas ko rin ang isang luma at naninilaw na bankbook. Ibinato ko ang mga ito sa paanan ni Leandro. Ayan, sigaw ko. Ang boses ko ay nabasag na. Ayan ang perang ibinigay ng nanay mo noon. 10 million pesos. Ni 5, hindi ko ginagalaw yan. 10 taon kaming naghirap. 10 taon kaming nagdildil ng asin. Pero hindi ko ginamit ang perang yan dahil ayokong ipakain sa anak ko ang bayad sa buhay mo. Natigilan si Leandro. Dahan-dahan niyang pinulot ang bankbook. Binuksan niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang makita ang petsa at ang halaga. Walang withdrawals. 0. Babake? Garalgal na tanong ni Leandro. Nakatingin sa akin na parang nakakita ng multo. Kung hindi mo ginamit, bakit mo kinuha? Bakit ka umalis? Huminga ako ng malalim at sa harap ng lahat, binitawan ko ang sikretong matagal ko nang pasan. Dahil sinabi ng nanay mo na kapag hindi ako lumayo, ipapapatay ka niya. Isang singhap ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Corazon ay napaatras, napahawak sa dibdib. Sinungaling, tili ni Corazon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw siya. Kayo ang may-ari ng ospital. Patuloy ko, hindi pinapansin ang sigaw ng matanda. Kontrolado niyo ang lahat. Sinabi niyo sa akin noon, Corazon, na kung pipiliin kong manatili sa tabi ni Leandro, sisiguraduhin niyong mawawalan siya ng mana, mawawalan siya ng pangalan, at higit sa lahat, magkakaroon siya ng aksidente. Tumingin ako kay Leandro, diretso sa mata. Umalis ako, Leandro, hindi dahil ayaw na kita. Umalis ako dahil gusto kitang mabuhay. Pinili kong magmukhang masama sa paningin mo para lang manatili kang ligtas sa sarili mong ina. Ang mundo ni Leandro ay tila gumuho. Binitawan niya ang braso ni Vanessa. Tumingin siya sa kanyang ina nang may halong pandidiri at pagtataka. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Siyempre hindi. Depensa ni Corazon. Pero halata ang panik sa boses niya. Leandro, anak, maniniwala ka ba sa babaeng yan kaysa sa akin? Ako ang nagluwal sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang main door ng mansyon. Ang hangin mula sa labas ay pumasok, kasabay ng isang tinig na pamilyar at nakakapanindig balahibo. Dugo. Ang daming dugo sa semento! Napalingon ng lahat. Sa pintuan nakatayo si Aling Remy. Gusgusin, basa ng ulan, at nanginginig. Pero ang mga mata niya ay nakapako kay Doña Corazon. Sinundan pala kami ni Aling Remy. O baka dinala siya rito ng kanyang naguguluhang isip. Nang makita ni Corazon si Aling Remy, para siyang binuhusan ng asido. Ikaw, bulong niya. Tumuro si Aling Remy kay Corazon. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ikaw, nakita kita. Kinausap mo ang inhinyero. Nag-aaway kayo sa semento. Sabi mo. Napahawak sa ulo si Aling Remy na parang sumasakit ito. Tapos ay sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Tinulak siya. Tinulak ng tauhan mo ang inhinyero sa hukay at tinabunan niyo ng semento. Katahimikan. Napakalalim na katahimikan na pati ang paghinga ay dinig. Si Marco, ang asawa ko. Hindi siya nahulog dahil lasing siya. Siya ay inilibing ng buhay sa pundasyon ng ospital na ipinagmamalaki ng mga Villamayor. Ang mga tuhod ko ay nanghina. Pero sinalo ako ni Elias. Mama. Iyak ni Elias. Si Leandro ay tulala. Tumingin siya kay Aling Remy, tapos kay Belle, at huli sa kanyang ina
na ngayon ay nanginginig na sa takot. Gawin niyo ang trabaho niyo, sigaw ni Vanessa sa mga security, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Arestituhin ang mga trespassing na yan, ilabas sila. Sumugod ang mga guard, kabilang ang lalaking may singsing na ulo ng leon. Hinawakan nila si Aling Remy at pilit na hinihila palabas. Hinawakan din nila ako sa braso. Bitawan niyo ako! Sigaw ko nagpupumiglas. Bitawan niyo sila! Ang sigaw na yon ay nanggaling kay Leandro. Mabilis siyang lumapit at tinulak ang guard na humahawak sa akin. Humarang siya sa pagitan namin at ng kanyang pamilya. Ang likod niya ay nakaharap sa akin, parang isang pader na nagpoprotekta. Leandro, sigaw ni Corazon. Anong ginagawa mo, Nio? Kinakampihan mo ang mga basurang yan? Lumingon si Leandro sa kanyang ina. Wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata. Wala na ang respeto. Ang natira na lang ay ang lamig ng isang taong nagising sa isang mahabang bangungot. Kung totoo ang sinasabi nila, Madama. Madiin na sabi ni Leandro, ang boses ay nanginginig sa galit. Kung totoo na pumatay kayo ng tao at sinira niyo ang buhay ni Belle, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Napasinghap si Corazon. Napaupo siya sa sofa, tila hihimatayin. Humarap sa akin si Leandro. Gusto niyang hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako. Masyado pang masakit. Masyado pang sariwa ang lahat. Umalis na tayo, Belle, sabi niya nang mahina. Ihahatid ko kayo. Hindi kayo ligtas dito. Umiling ako. Hinawakan ko ang kamay ni Elias at ang braso ni Aling Remy. Itinaas ko ang aking noo. Kaya naming maglakad, Leandro, sabi ko. Ang boses ko ay matatag na. Nakaladkad na kami sa putikan ng 10 taon. Sanay na kami. Pero sisiguraduhin ko sa'yo. Sa susunod na magkita tayo, hindi na sa party, sa korte na. Tinalikuran ko sila. Sa gitna ng mga nagbubulungang bisita, sa gitna ng mga nabasag na porselana at nabasag na reputasyon ng pamilya Villamayor, naglakad kami palabas. Wala akong pera, wala akong trabaho, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, pakiramdam ko ay malaya ako. At habang naglalakad kami sa ilalim ng gabing madilim, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Hating gabi na nang makauwi kami sa aming barong-barong. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nakapagbigay ng kapayapaan sa akin. Sa halip, para itong katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pinatulog ko si Elias at si Aling Remy sa aming maliit na kama. Habang ako ay nakaupo sa sahig, yakap ang aking mga tuhod. Ang memory card, ito na lang ang huling alas ko. Kanina, bago kami umalis ng mansyon, nakita ko ang pagtataka sa mata ni Leandro. Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo. Pero hindi ko alam kung kakampi ba siya o kalaban. Siya pa rin ba ang Leandro na minahal ko? O isa na siyang Villamayor na poprotektahan ang pangalan ng pamilya niya kahit na may dumanak na dugo? Biglang may kumatok sa pinto. 3 malalakas na katok. Napaupo ako ng tuwid. Kinuha ko ang kutsilyo sa tabi ng lababo. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Sila na ba yon? Ang mga tauhan ni Corazon? Belle, buksan mo to. Ako to. Boses ni Leandro. Nagdalawang isip ako, pero narinig ko ang sinseridad sa kanyang tinig. Dahan-dahan, binuksan ko ang pinto. Nakatayo doon si Leandro. Wala na ang suot niyang coat. Gusot na ang kanyang puting polo at luwa ang kanyang kurbata. Basang-basa siya ng pawis at ulan. Ang mukha niya ay puno ng pagod at pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Matigas kong tanong. Hindi binibitawan ng kutsilyo sa likod ko. Gusto kong malaman ang totoo. Sagot niya. Sinabi ng nanay ko na nagsisinungaling ka lang. Sinabi ni Vanessa na baliw si Aling Remy. Pero tumingin siya sa akin, sa mga mata ko. Pero kilala kita, Belle. Alam kong hindi ka marunong magsinungaling.
Inilabas niya mula sa kanyang likuran ang isang laptop bag. May ebidensya ka, hindi ba? Yung card na nakuha mo sa truck. Narinig ko kayong nag-uusap ng anak mo sa CCTV nung isang gabi. Natigilan ako. Alam niya. Paano kung sirain mo lang to? Hamon ko. Paano kung burahin mo ang laman para protektahan ang nanay mo? Humakbang siya palapit, pero nanatili ang distansya bilang respeto. Belle, kung totoo ang sinabi niyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung magbubulag-bulagan pa ako. Please, para kay Marco, para kay Elias, pinapasok ko siya sa loob ng aming masikip na bahay. Sa ibabaw ng mesa na gawa sa lumang kahoy, binuksan ni Leandro ang kanyang mamahaling laptop. Inilabas ko ang memory card mula sa punda ng unan at iniabot sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Leandro nang isalpak niya ito. Loading. Bumukas ang folder. Puro audio files at scanned documents. Ang petsa ay 10 taon na ang nakakaraan. Ilang araw bago namatay si Marco. Pinindot ni Leandro ang file na may pangalang Site Inspection, Substandard Materials. Ang boses ni Marco ay pumuno sa kwarto. Buhay na buhay, parang nandito lang siya. Doña Corazon, hindi ko po pwedeng pirmahan ito. Boses ni Marco, matatag pero magalang. Ang sementong idine-deliver nyo, halo-halong buhangin at tubig lang, hihinain ang pundasyon. Kapag lumindol, guguho ang ospital. Maraming mamamatay. Sumunod ang boses ni Corazon. Mas bata ang boses niya dito, pero naroon pa rin ang diin at bagsik. Wala akong pakialam sa opinyon mo, Marco. Ang kailangan ko ay pirma mo. Tipirin mo ang materyales. Ilagay mo ang savings sa bulsa natin. Kung ayaw mong matulad sa semento na tinatabunan sa lupa, manahimik ka. Isipin mo ang pamilya mo. Hindi po ako papayag. Magre-report ako sa authorities. Subukan mo. At tingnan natin kung saan pupulutin ang bangkay mo. Natapos ang recording, ang tanging naririnig na lang ay ang paghinga naming dalawa at ang hilik ni Aling Remy sa kama. Napahawak si Leandro sa kanyang bibig, namumula ang kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang mabuting ina ay tuluyan ng nabasag. Diyos ko, bulong niya. Diyos ko, Ma, anong ginawa mo? Sunod niyang binuksan ang video file. Ito ay kuha mula sa cellphone camera. Malabo at magalaw. Nakatago siguro ang camera. Sa video, makikita si Marcos sa construction site. Gabi na. May kausap siyang lalaki. Ang lalaking may singsing na ulo ng leon. Nagtatalo sila. At sa isang iglap, tinulak ng lalaki si Marco. Nahulog si Marco sa malalim na hukay na puno ng bakal. At ang utos ng lalaki sa mga trabahador, buhusan nyo ng semento, bilisan nyo. Napapikit ako. Hindi ko kayang panoorin. Ang luha ko ay bumaha sa aking pisngi. Ang asawa ko, inilibing siyang parang basura. Naramdaman ko ang kamay ni Leandro na pumatong sa kamay ko. Mainit. Nanginginig din. Patawarin mo ako, Belle. Umiiyak na, sabi ni Leandro. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanila. Hinayaan kitang magdusa. Hinayaan kong babuyin nila ang pangalan ni Marco. Tumingin ako sa kanya. Gusto ko siyang yakapin dahil pareho kaming biktima. Pero gusto ko rin siyang itulak dahil dugo ng pamilya niya ang dumadaloy sa mga taong nanloko sa amin. Binawi ko ang kamay ko mula sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo, Leandro. Ang kailangan ko ay hustisya. Tumango siya. Pinahid ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa pagiging broken ay naging determinado. Makukuha mo yon. Ipinapangako ko. Ngayong gabi, isa-save ko ang lahat ng files na to sa cloud at sa drive ko. Hindi na nila ito matatakpan. Mabilis na kumilos si Leandro. Habang nagtatype siya sa laptop, tinitigan ko siya. Ito ang Leandro na minahal ko. Ang lalaking may prinsipyo. Ang lalaking handang itama ang mali kahit masaktan pati siya. Tapos na.
sabi niya pagkalipas ng ilang minuto. Isinara niya ang laptop at tumayo. Kailangan na nating umalis dito. Hindi kayo ligtas. Dadalhin ko kayo sa... Natigil siya sa pagsasalita. Napakunot ang noo niya at suminghot. Amoy mo ba yon? Tanong niya. Suminghot din ako. Isang masangsang na amoy ang pumasok sa ilong ko. Humahalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok. Amoy chemical. Amoy gasolina. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Ang pinto! Sigaw ni Leandro. Tumakbo siya papunta sa pinto at pinihit ang seradura. Ayaw bumukas. Kinalampag niya ito ng malakas, pero parang may mabigat na bagay na nakaharang sa labas o baka tinalian ito ng kadena. Buksan niyo to! Sigaw ni Leandro habang patuloy na binabangga ang kanyang balikat sa pinto. Sa sandaling iyon, isang malakas na whoosh ang narinig namin, hindi galing sa hangin, kundi galing sa apoy na biglang sumiklab. Ang maliit na bintana namin ay biglang nagliwanag ng kulay kahel. Ang init ay agad na pumasok sa loob. Ang mga dingding na gawa sa tuyong plywood ay parang papel na mabilis na nilamon ng apoy. Mama! Sigaw ni Elias na nagising dahil sa init at usok. Umiiyak din si Aling Remy sa takot. Nakaupo sa sulok at tinatakpan ng tenga. Elias! Tumakbo ako at niyakap ang anak ko. Takpan mo ang ilong mo. Dumapa kayo. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang kisame ay nagsisimula nang umusok at magkulay itim. Ang usok ay mabilis na pinupuno ang maliit na kwarto. Pinapahapdi ang aming mga mata at lalamunan. Nakalak sa labas. Ubo ni Leandro. Ang muka ay nangingitim na sa usok. Sinadya nila to. Gusto nila tayong sunugin ng buhay. Tumingin ako sa paligid. Walang ibang labasan. Ang bintana ay may rehas na bakal. Ang pinto ay nakaharang. Kami ay mga daga sa loob ng isang nag-aapoy na kahon. Leandro, ang anak ko. Pagsusumamo ako habang yakap si Elias na ubo ng ubo. Iligtas mo siya. Parang awa mo na. Tumingin si Leandro sa akin at pagkatapos ay kay Elias. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, pero mas nanaig ang tapang. Hinubad niya ang kanyang basang polo at ipinulupot ito sa mukha ni Elias para hindi makalanghap ng usok. Walang mamamatay ngayong gabi, sigaw ni Leandro. Kinuha niya ang mabigat na mesa na gawa sa kahoy. Bel, ilayo mo sila sa pinto. Babasagin ko to. Gamit ang buong lakas niya, binuhat ni Leandro ang mesa at ibinalibag ito sa pinto. Blag! Umuga ang pinto pero hindi nabuksan. Isa pa! Sigaw niya. Ang apoy ay nasa likuran na niya. Dinidilaan ang kanyang pantalon. Ang init ay hindi na makayanan. Binuhat niya ulit ang mesa. Sa pagkakataong ito, sumigaw siya. Isang sigaw ng galit, ng pagsisisi at ng pagmamahal. Binangga niya ang mesa sa pinto kasabay ng pagtadyak niya dito. Sa wakas, bumigay ang lumang kahoy ng pinto at ang kadenang nakapulupot sa labas. Bumukas ito, pero ang sumalubong sa amin ay isang pader ng apoy. Ang buong hallway palabas ng compound ay nasusunog na rin. Takbo! Bilisan nyo! Utos ni Leandro. Hinawakan ko si Elias sa isang kamay at si Aling Remy sa kabila. Sumunod kami kay Leandro na parang kalasag namin sa harap. Hinahawi ang mga bumabagsak na kahoy na may baga. Ang init ay parang impyerno. Bawat hakbang ay paso sa balat. Ang usok ay bumubulag sa amin. Nang makalabas kami sa kalsada, bumagsak ang bubong ng aming bahay. Ang aming munting tahanan, ang aming mga gamot, ang mga alaala ni Marco. Lahat ay nilamon ng apoy sa isang iglap. Napaluhod ako sa semento, habol ang hininga. Yakap-yakap si Elias na nanginginig at umiiyak. Ligtas kami. Buhay kami. Lumingon ako para hanapin si Leandro. Nakita ko siyang nakaupo sa gutter. Sunog ang balat sa braso at may dugo sa noo. Nakatingin siya sa nasusunog na bahay at pagkatapos ay tumingin sa akin. Sa liwanag ng apoy,
Nakita ko ang isang pangako sa kanyang mga mata. Ito na ang katapusan ng pananahimik. Pero hindi pa tapos ang gabi. Sa di kalayuan, sa kabilang ko kalsada, nakita ko ulit ang itim na SUV, nakababa ang bintana. At nakita ko si Vanessa, nakatingin sa amin. Hawak ang telepono. Ang muka ay puno ng dismaya na nakaligtas kami. Tumayo ako. Hinarap ko siya kahit nasa malayo. Hindi na ako natatakot sa apoy dahil ang apoy na nasa loob ko ngayon ay mas mainit pa kaysa sa sunog na ginawa nila. Pinanood ko ang paglayo ng itim na SUV habang nilalamon ng dilim ang likuran nito. Ang pulang ilaw ng likod ng sasakyan ay parang mata ng demonyo na kumikindat sa huling pagkakataon. Alam ko kung sino ang nasa loob. Alam ko kung ano ang ginawa niya. Belle? Napalingon ako kay Leandro. Nakaupo siya sa gutter. Ang kanyang puting polo ay sunog at punit-punit na. Ang braso niya ay namumula at may mga paltos dahil sa pagharang niya sa apoy kanina para makalabas kami. Umuubo siya. Itim ang dura sa semento. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa sugat niya. Nakatingin siya kay Elias na nasa kandungan ko. Ligtas ba siya? Tanong ni Leandro. Ang boses ay garalgal at mahina. Tumango ako habang pinupunasan ang uling sa mukha ng anak ko gamit ang laylayan ng aking damit. Ligtas kami, Leandro, dahil sa'yo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa mukha ni Leandro na hindi ko inasahan, kaluwagan, at kasunod nito ay galit. Isang tahimik pero nag-aapoy na galit. Dumating ang bombero at ambulansya. Ang ingay ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Dinala kami sa pinakamalapit na ospital, ang St. Luke's, kung saan dating nagtrabaho si Leandro bago siya naging direktor ng ospital ng pamilya nila. Habang ginagamot ang mga paso ni Leandro sa ER, hindi siya mapakali. Panay ang lingon niya sa amin ni Elias na nasa kabilang bed, binibigyan ng oxygen para sa smoke inhalation. Hawak-hawak ko ang kamay ni Elias, hindi binibitawan, takot na baka sa isang kurap ko ay mawala siya ulit. Biglang bumukas ang pinto ng ER. Pumasok si Doña Corazon, kasama ang isang batalyon ng abogado. At si Vanessa. Malinis sila. Mabango. Walang bahid ng uling o amoy ng usok. Para silang mga diyosa na bumaba sa impyerno para bisitahin ang mga makasalanan. Leandro, sigaw ni Corazon na may halong kunwaring pag-aalala. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pupunta sa lugar ng mga squatter na, yan, delikado doon. Tingnan mo, nadamay ka pa sa sunog nila na gawa sa faulty wiring. Faulty wiring. Napakabilis nilang gumawa ng kwento. Lumapit si Vanessa kay Leandro. Akmang hahawakan ng braso nito. Honey, I was so worried. Buti na lang buhay ka. Hayaan mo na silang mamatay. Hindi mo naman sila kaano-ano. Hindi na tuloy ni Vanessa ang sasabihin niya. Tinabig ni Leandro ang kamay ni Vanessa. Malakas, marahas. Huwag mo akong hawakan. Madiin na sabi ni Leandro. Ang boses niya ay malamig, mas malamig pa sa bangkay. Natigilan si Vanessa. Leandro? Bumangon si Leandro mula sa hospital bed. Hindi alintana ang sakit ng kanyang mga paso. Humarap siya kay Vanessa at kay Corazon. Ang tangkad niya ay tila lalong tumaas dahil sa dignidad na bumabalot sa kanya ngayon. Alam ko kung sino ang nagpasunog ng bahay, sabi ni Leandro, nakatingin ng diretso sa mata ni Vanessa. Nakita ko ang sasakyan mo, Vanessa. Nakita kitang nanonood habang muntik nang mamatay ang mag-ina ko. Namutla si Vanessa. Hay, hindi totoo yan. Nasa bahay lang ako. Tita Corazon, sabihin niyo sa kanya. Sumingit si Doña Corazon, hinarangan si Vanessa. Leandro, pagod ka lang. Stress lang yan. Aksidente ang nangyari. Gasol leak daw sabi ng bumbero. Binayaran ko na ang fire chief para ayusin ang report at hindi na lumaki ang issue.
Binayaran? Tumawa si Leandro ng mapakla. Lahat na lang ba binabayaran niyo, ma? Ang buhay ni Marco, ang katahimikan ni Belle, ang hustisya, at ngayon, ang buhay ng anak ko. Sa pagbanggit ng salitang anak, nanlaki ang mga mata ni Corazon. Oo mo, ma. Patuloy ni Leandro. Ang luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Alam ko na. Si Elias. Siya ang apo niyo. Ang batang tinawag niyong hampas lupa at sinampal niyo sa party. Kadugo niyo siya. Napaupo si Corazon sa visitor's chair. Hindi siya makapagsalita. Lumapit si Leandro sa kama ni Elias. Tulog na ang bata dahil sa gamot. Pero mahigpit pa rin ang hawak nito sa laylayan ng kumot. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang maliit na kamay ni Elias, ang kamay na may mga paso rin dahil sa init. Salamat po, Tito. Bulong ni Elias sa kanyang pagtulog, nananaginip siguro na iniligtas siya ng kanyang bayani. Doon tuluyang gumuho ang pader ni Leandro. Yumugyog ang balikat niya sa pag-iyak. Ang pagsisisi ay parang baha na kumawala. Ilang taon niyang pinabayaan ang sarili niyang dugo at laman. Ilang taon niyang hinayaang apihin ng sarili niyang ina, ang babaeng mahal niya. Humarap muli si Leandro sa kanyang ina at kay Vanessa. Wala nang luha sa mga mata niya ngayon. Apoy na lang. Attorney, tawag ni Leandro sa abogadong kasama ng ina niya. Yes, Sir Leandro. Kabadong sagot ng abogado. Ihanda mo ang resignation letter ko bilang hospital director at tawagan mo ang media. Magpapa-press conference ako ngayon din. Leandro, huwag! Pigil ni Corazon, hinawakan ang braso ng anak. Masisira tayo. Ang pamilya natin. Ang legacy ng tatay mo. Marahang inalis ni Leandro ang kamay ng kanyang ina. Ang iniwan ng pamilyang ito ay isang kasaysayang puno ng sakit at panlilinlang, ma. Mariin niyang sabi, panahon na para harapin at ituwid ito. Kahit mga hulugan pa, na isasantabi ko ang sariling apelyido. Makalipas ang isang oras, sa labi ng ospital, dumagsa ang mga reporter. Ang balita tungkol sa sunog at sa scandal sa engagement party ay mabilis na kumalat. Humarap si Leandro sa mga kamera. Suot pa rin niya ang sunog at maruming damit. Ang mga benda sa braso niya ay kitang-kita. Nakatayo ako sa gilid. Hawak si Elias na nagising na. Katabi ko si Aling Remy na tahimik na nagdarasal. Inayos ni Leandro ang mikropono. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat. Ako si Leandro Villamayor. Panimula niya. Ang boses niya ay matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong lobby at sa mga telebisyon sa buong bansa. Humarap ako sa inyo hindi bilang isang direktor, hindi bilang isang Villamayor, kundi bilang isang saksi at isang kriminal. Nagbulungan ang mga tao. Sa loob ng 10 taon, nabulag ako sa katotohanan. Ang pamilya ko, ang pamilyang tinitingala ninyo, ay responsable sa pagkamatay ni Engineer Marco Mirasol. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay para pagtakpan ang korupsyon sa pagpapatayo ng Villamayor Medical Center. Singhap, gulat. Ang mga reporter ay nagkakagulo. At kagabi, patuloy ni Leandro, ang boses ay tumataas, puno ng emosyon. Sinubukan nilang patayin ang tanging saksi, ang aking mag-ina, si Isabelin at Elias Mirasol. Sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang bahay, tinuro niya kami. Ang kamera ay lumipat sa amin. Sa mukha kong puno ng uling, sa benda ni Elias, sa takot sa aming mga mata. Simula sa araw na ito, pagtatapos ni Leandro, habang nakatingin ng diretso sa kamera, parang kinakausap niya mismo si Corazon at Vanessa na nanonood sa bahay. Nagbibitiw ako sa lahat ng pwesto ko sa kumpanya at gagamitin ko ang bawat sentimo na meron ako, ang bawat hininga na natitira sa akin, para siguraduhin na makukulong ang mga may sala, kahit pa ang sarili kong ina. Binitawan niya ang mikropono. Lumakad siya palapit sa amin. Sa harap ng milyong-milyong manonood, lumuhod si Leandro sa harap ko at ni Elias. Hindi para humingi ng tawad,
kundi para magbigay pugay. Hinawakan niya ang kamay ko at idinikit sa kanyang noo. Hindi ko na kayo iiwan, pangako niya, kahit kailan. At sa gitna ng kaguluhan ng media, sa gitna ng flash ng mga kamera, naramdaman ko ang init ng kanyang luha sa aking palad. Ang apoy na tumupok sa bahay namin ay siya ring apoy na nagpadalisay sa kanya. Ang Leandro ko, ang ama ng anak ko, ay nagbalik na. Ang loob ng korte ay punong-puno. Mainit ang ilaw mula sa mga kamera ng media at ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Corazon at Vanessa. Suot pa rin ni Corazon ang kanyang mamahaling itim na suit at perlas, nakataas ang noo. Tila ba siya pa rin ang reyna ng kanyang kaharian? Pero ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay hindi maitatago. Si Vanessa naman ay hindi mapakali. Lingon ng lingon, ang ganda ay nabahiran ng takot at puyat. Sa panig naman ng prosekusyon, katabi ko si Attorney Cruz, ang pinakamagaling na abogadong kinuha ni Leandro para sa amin. At sa likuran ko, nakaupo si Leandro. Hindi siya nakaupo kasama ng kanyang pamilya. Nakaupo siya sa likod ko, tahimik, nakayuko, tinatanggap ang bigat ng kasalanan ng kanyang dugo. Tumayo ang lahat para sa hukom, ang utos ng court staff. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat testimonya ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Villamayor. Unang sumalang si Aling Remy. Hindi na siya ang gusgusin at takot na matandang nakita ko sa parke. Ngayon, nakasuot siya ng malinis na bestida, maayos ang buhok at matatag ang loob. Nakita ko po, ang mariing sabi ni Aling Remy habang nakaturo kay Corazon. Nakita ko kung paano niya inutusang ilibing ang inhinyero. Narinig ko ang sigaw niya. Tabunan niyo na, bago pa may makakita. Sinungaling. Sigaw ni Corazon mula sa kanyang upuan, pero mabilis siyang pinatahimik ng hukom. Sunod na iprinesenta ang digital evidence, ang memory card ni Marco. Nang marinig ng buong korte ang boses ni Corazon na naguutos, natipirin ang materyales at ang video ng pagtulak kay Marco sa hukay, parang may dumaang anghel na may dalang espada ng katotohanan. Wala nang makakapagkaila. Malinaw pa sa sikat ng araw ang krimen. At ang huling pako sa kabaong? Si Vanessa. Nang makita ni Vanessa na palubog na ang barko, ginawa niya ang inaasahan sa isang taong walang prinsipyo. Nang hila siya ng kasama pababa. Your Honor. Biglang tayo ni Vanessa umiiyak. Napilitan lang ako. Si Tita Corazon, siya ang nag-utos sa akin na sunugin ang bahay nila Belle. Tinakot niya ako, natatanggalan ako ng mana kapag hindi ako sumunod. Siya ang mastermind ng lahat. Walang hiya ka, sigaw ni Corazon. Akmang sasabunutan si Vanessa sa gitna ng korte. Nagkagulo ang mga pulis para awatin ang dalawang babaeng dati magkakampi sa kasamaan, ngayon nagpapatayan para maisalba ang sarili. Napapikit ako. Ito ang mukha ng kasakiman. Walang lealtad, walang pagmamahal. Kapag wala na ang pera at kapangyarihan, kakainin nila ang isa't isa. Naramdaman ko ang kamay ni Leandro na pumatong sa balikat ko mula sa likuran. Mahigpit, mainit. Huwag kang tumingin, bulong niya. Tapos na ang paghahari nila. Ilang sandali pa, ibinaba na ang hatol. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang tunog na 10 taon kong hinintay. Sa kasong murder at arson ang sabi ng hukom sa wikang Ingles, matatag at walang bahid ng pagdududa. Ang korte ay napatunayan na sina Corazon Villamayor, Vanessa Go, at ang kanilang mga kasabwat ay guilty, reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Walang parole, naghiyawan ang mga tao sa labas ng korte, nag-flash ang mga kamera. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Corazon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang takot ng isang taong mamamatay nang mag-isa sa loob ng malamig na selda. Habang kinakaladkad sila ng mga pulis palabas,
Nagtama ang paningin namin ni Corazon. Wala na akong naramdamang galit. Awa na lang. Dahil sa kabila ng yaman niya, ako ang totoong mayaman. Nasa akin si Elias. Nasa akin ang malinis na konsensya. At siya, dadalhin niya sa hukay ang ginto niya, pero walang luluha para sa kanya. Walang magmamahal sa kanya. Ang rehas na bakal ang magiging trono niya hanggang sa huling hininga niya. Lumabas kami ng korte. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Wala na ang bagyo. Wala na ang itim na ulap. Sinalubong kami ni Elias na naghihintay kasama ng social workers sa lobby. Pagkakita pa lang niya sa akin, tumakbo siya at yumakap ng mahigpit sa bewang ko. Mama, tapos na po ba? Panalo na po ba tayo? Tanong niya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Lumuhod ako at hinalikan ng noo niya. Ang luha ng kaligayahan ay tuluyan ng pumatak. Oo, anak. Panalo na tayo. Wala nang mananakit sa atin. Wala nang itim na sasakyan. Wala nang masamang tao. Sumunod sa amin si Leandro. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood kami. Iba na ang aura niya ngayon. Wala na ang yabang ng isang CEO. Ang suot niya ay simpleng polo na lang. Pero sa paningin ko, ngayon siya mukhang pinakakagalang-galang. Lumapit siya sa amin. Belle! Tawag niya ng mahina. Inabot niya ang isang envelope. Ito na ang cheque para sa settlement. Binenta ko ang kondo ko at ang mga shares ko para mabuo yan. Hindi nito mababayaran ang buhay ni Marco o ang 10 taong nawala sa inyo. Pero sana makatulong ito para makapagsimula kayo ulit. Tinanggap ko ang envelope. Hindi dahil mukha akong pera, kundi dahil karapatan ito ni Elias. Ito ang dugo at pawis ng ama niya. Salamat, Leandro, sabi ko. Tinitigan ko siya. Anong gagawin mo ngayon? Ngumiti siya ng mapait, pero may halong kapayapaan. Marami pa akong lilinisin sa ospital. Aayusin ko ang pundasyon, literal at metaporikal. Gagawin ko itong ospital para sa mahihirap, tulad ng pangarap ni Marco noon. At hihintayin ko ang araw na mapatawad niyo ako ng buo. Hindi ako sumagot ng oo o hindi. Hinawakan ko lang ang kamay ni Elias. Mauuna na kami, Leandro. Dadalawin namin si Marco. Tumango siya. Ingat kayo. Naghiwalay kami ng landas doon. Siya papunta sa ospital para magsimula ng pagbabago at kami papunta sa sementeryo para magbigay ng kapayapaan. Sa Manila North Cemetery, sa harap ng simpleng nicho ni Marco, payapa ang paligid. Ang damo ay berde at sumasayaw sa hangin. Inilapag ni Elias ang isang bagong laruang truck sa tabi ng lapida ng ama niya. Papa, okay na po kami, sabi ni Elias. Kinakausap ang lapida na parang kaharap lang ang ama. Huwag na po kayong mag-alala. Ang tapang po ni Mama. Tinalo niya yung mga monster. Inilabas ko ang kopya ng desisyon ng korte, ang papel na nagsasabing guilty ang mga pumatay sa kanya. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng nicho, sa ilalim ng isang bato, para hindi liparin ng hangin. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit sa semento. Marco Mirasol. Mahal ko, bulong ko, habang ang hangin ay dumadampi sa pisngi ko na tila yakap niya. Nakamit na natin ang hustisya. Hindi ko ginamit ang dahas. Hindi ko dinumihan ang kamay ko. Lumaban ako ng parehas, tulad ng turo mo. Pahinga ka na. Ako na ang bahala kay Elias. Tumayo ako at huminga ng malalim. Ang bigat sa dibdib ko na dinala ko sa loob ng 1 dekada ay tuluyan ng nawala. Tumingin ako sa langit. Maaliwalas. Asul na asul. Hinawakan ko ang kamay ni Elias. Tara na anak, yaya ko. Uwi na tayo. Saan po tayo uuwi, Mama? Wala na po tayong bahay. Inosenteng tanong niya. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti na abot hanggang mata. Ang kauna-unahang tunay na ngiti ko matapos ang mahabang panahon. Kahit saan anak, basta magkasama tayo bahay yon.
At ngayon, malaya na tayo. Kaya nating bumuo ng kahit anong bahay na gusto natin. Naglakad kami palayo sa mga puntod, patungo sa gate kung saan naghihintay ang isang bagong umaga. Ang mga luha ay natuyo na, ang mga lihim ay nabunyag na, ang natitira na lang ay ang pagbangon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salaming bintana ng bagong tayong Mirasol Community Center. Amoy bagong pintura, amoy mga bulaklak, at higit sa lahat, amoy ng pag-asa. Nakatayo ako sa entablado, hawak ang mikropono. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod. Malinis, walang mantsa, at hindi uniforme ng katulong o nurse. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang gaspang na dulot ng pagkukuskos ng sahig. Ang mga palad na ito, na dating namumulot ng barya, sa putikan, ngayon ay pumipirma na ng mga tseke para sa scholarship ng mga batang lansangan. Maraming salamat sa pagpunta. Panimula ko, ang boses ko ay buo at puno ng kumpiyansa. Tumingin ako sa daan-daang tao sa audience, mga donor, mga doktor, at mga pamilyang natulungan ng foundation. Ang center na ito ay itinayo, hindi lang para gamutin ang katawan, kundi para gamutin ang dignidad ng bawat mahirap na pasyente. Dahil minsan, naramdaman ko rin kung paano mawalan ng boses. At ipinapangako ko, hanggat nandito ako, walang maiiwan sa ulan. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko sa unahan si Aling Remy. Maayos na ang damit at nagtatrabaho na ngayon bilang tagapangasiwa ng aming kantin. Kumaway siya sa akin na may luha sa mata. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong ako ng isang binatilyo. Matangkad na siya, lampas na sa balikat ko, at gwapong-gwapo sa kanyang school uniform. "Ang galing mo, Mama!" Bati ni Elias, sabay abot ng isang bote ng tubig. Wala na ang huni sa dibdib niya. Ang hika ay nawala na kasabay ng pagkawala ng stress at takot sa aming buhay. Isa na siyang top honor student at captain ng debate team sa kanyang school. "Salamat, anak." Niyakap ko siya ng mahigpit. "Para sa'yo to at para kay Papa." "Alam ko po." Ngumiti si Elias. "Proud na proud si Papa sa'yo." "Sigurado ako." Biglang nahawi ang mga tao sa may pintuan. Isang pamilyar na figura ang pumasok. Si Leandro. Galing siya sa Villamayor General Hospital, na ngayon ay isa ng ganap na charity hospital. 3 taon siyang nagtrabaho ng walang sweldo. Inaayos ang bawat bitak ng gusali. Tinatanggal ang bawat kurakot na empleyado. At ibinabalik ang tiwala ng tao. Hindi na siya ang aroganteng direktor na nakilala ko noon. May mga puting buhok na siya sa gilid ng templo at may mga guhit ng pagod sa mukha, pero mas maaliwalas ang kanyang aura. May dala siyang isang bouquet ng sunflowers. Lumapit siya sa amin. "Congratulations, Madam President." Bati niya. Nakangiti ng matamis. "Salamat, Dr. Villamayor." Sagot ko, may halong biro. Inabot niya ang bulaklak. Para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Naglakad kami palabas ng hall papunta sa garden ng center. Si Elias ay nagpaalam muna para kausapin ang mga kaklase niya. Iniwan kaming dalawa ni Leandro. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay presko. Walang CCTV camera, walang bodyguard, walang naguhusga. Dinalaw ko si Mama sa bilibid kahapon. Basag ni Leandro sa katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Kumusta siya? Matanda na siya. At malungkot. Sabi niya, nagsisisi daw siya. Pero alam kong matagal pa bago niya matanggap na hindi pera ang sagot sa lahat. Huminga ng malalim si Leandro at tumingin sa akin. "Bel, 3 taon na. Natupad ko na ang pangako ko kay Marco na aayusin ang ospital. Natupad ko na ang pangako ko na magbabago ako." Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ko na nakapatong sa aking hita. Hindi niya ito hinawakan agad. Naghintay siya. Naghintay siya ng pahintulot. "Pwede na ba?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-asa at kaba.
Pwede na ba akong manligaw ulit? Hindi bilang boss mo, hindi bilang kababata mo, kundi bilang isang lalaking gustong samahan ka sa pagtanda. Tinitigan ko siya. Nakikita ko ang sincerity sa mga mata niya. Wala na ang sakit ng nakaraan. Ang sugat ay naghilom na at naging peklat na lang. Isang paalala na nakaligtas kami. Hindi ko kailangan ng lalaki para mabuhay. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Kaya kong buhayin si Elias. Pero masarap din ang may karamay. Masarap ang may kasamang manood ng sunset pagkatapos ng mahabang araw ng pakikipaglaban. Dahan-dahan, ibinaliktad ko ang aking palad at hinawakan ang kamay niya. Mahigpit, mainit. Wala nang mga sikreto, Leandro? Tanong ko. Wala na, sagot niya. At nakita ko ang luha sa gilid ng mata niya. Ikaw, ako, at si Elias na lang. At ang katotohanan. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Ang tibok ng puso niya ay kalmado. Sumasabay sa ritmo ng hanging humahaplos sa mga dahon. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Ang mga luha ay natuyo na at ang mga lihim ay nabaon na sa limot. Ang natitira na lang ay ang ngayon. At bukas, pinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang kapayapaan. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang makasal sa mayaman, kundi ang makabangon mula sa abo. Buo ang pagkatao at handang magmahal muli nang walang takot.